Ito na nga po pala yung araw na papunta nga kami sa lugar kung saan nakatira si Angelica, kaya naman bakas sa mukha ni Angel na talagang masaya nga siya. Dito na nga rin kami magpapalipas ng gabi dahil kinabukasan ay kukunin na nga namin si Angelica at isasama na nga namin sa kubo. Bali dito nga kami matutulog sa bahay ng isa kong ate at dito na nga rin kami naghapunan. Maganda nga sila dito ng masarap na tinola at meron pang ang kalderetang karne ng kambing. Ito nga pamangkin ko na si Shin dahil wala nga siyang crib at dahil malikot nga siya kaya dito muna siya nilagay sa washing machine. At nandito nga rin pala itong pamangkin ko na si Sia at pati na rin yung iba kong pamangkin na palagi ko nga itong namimiss sila kapag nagpupunta ako dito. Ito nga yung ate ko na may-ari ng bahay na to at yung buhat-buhat niya nga na baby ay anak nga din niya ng isa ko pang ate. Siya nga si Athena. Ang bilis nga lang din lumaki ni Athena, parang kailan lang nung ipinanganak yan ako nga ang unang bumuhat sa kanya. Ako kasi yung nagbantay sa kanila nung mama niya nung ipinanganak nga siya sa hospital. Kaya may vlog nga din ako nung ipinanganak siya at ayun nga yung mama niya yung nagsasundok nga na yan. At si Angel nga, tignan nyo, napakasarap nga ng kain dito. Kung naalala nyo nga po yung vlog namin sa bahay na to nung may bagyong Pipito, grabe nga yung pinagdaanan namin nun dito sa bahay na to. Yung sanggol nga nakasakasama namin nun dito sa bahay na to nung may bagyong Pipito, si Shin nga yun. Ngayon nga ay malaki na siya. Meron nga rin silang nilagang talbos ng kamote dito, kaya naman natuwa ako, gustong gusto ko nga yan. Tapos isasawsaw nga lang sa bagoong na may sili at kalamansi. Ito nga po palang isa kong ate, meron nga siyang negosyo and gumagawa nga siya ng mga bracelet na ganyan. At si Angel nga ay nagustuhan niya, kaya naman pinapili ko nga siya dyan para may ipasalubong siya sa mga kapatid niya. Kaya naman tignan nyo, tuwang-tuwa nga siya dito. Ako naman ay may nagustuhan nga rin ako dito. Ang cute nga nitong kulay pink, kaya naman kinuha ko nga din. Ireregalo ko nga ito sa kaibigan ko na nasa Tarlac. Kapag nga nagawi ako doon ay ibibigay ko nga sa kanya. Bumili na nga rin ako ng isa pa at kulay violet. Ibibigay ko nga kay Laarni pag nagkita kami dahil paborito niya nga ang kulay violet. Ito nga yung mga napili ni Angel para sa mga kapatid niya at sa mama niya. Medyo may karamihan nga din yung binili namin na bracelet, kaya naman may pandagdag nga sa panggatas si Athena. Natutuwa nga ako dahil naisipan nga nila na gumawa ng bracelet at ibenta para may pandagdag nga sila sa pang-araw-araw nila. Yung gabi nga na to, nagsabi nga si Angel sa akin na dito niya nga raw gusto matulog sa pamilya niya kila Angelica. At nung pagkarating nga namin dito, nag-usap nga agad sila at ayan, naiyak pa nga si Angelica dito. Si Angelica kasi ay open na open nga yan kay Angel, kaya naman pag bumibisita nga kami dito ay nag-uusap nga silang dalawa. Dito rin kasi sila nung gabi na to, siguro nga may nasabi sila sa kanya, kaya ayan, nakapag-open nga siya kay Angel nung dating namin dito. Sa totoo lang, nahihirapan at nalulungkot din sa Angelica kung aalis nga siya dito sa bahay nila. Dahil tama naman yung mga magulang nila, kung aalis nga siya dito, mahihirapan na nga sila sa mga gawaing bahay. Sobrang nalulungkot siya dahil hindi na nga siya makakatulong sa mga magulang niya sa pang-araw-araw na buhay nila dito sa bukid.